Hello guys! For today's video, i-share ko sa inyo yung sikreto ng BMAX TV Pam kung paano sila guys nakapag-generate ng almost or more than 32,000 US dollars or 1.8 million in just single month alone. So expected nila ito makukuha this May 25 to 27 of the month. So ano nga ba yung mga sikreto nila? Paano sila naka-reach ng ganitong kalaking revenue or ad revenue at naka-reach ng billions of views in just 15 days lang, guys. Tama po. So makikita natin sa actual video nila na pinakita nila mismo yung kanilang dashboard na nag-generate nila. Actual po ito, guys. So kung hindi nyo pa napapanood, i-check nyo yung kanilang official page, BMAX TV Fam, yung merong blue check or yung blue badge. So panoorin natin ito, guys. Tingnan nga na dashboard mo, boss. Oo, ano pagkanong sabihin ng iba? Ay, hindi. Saglit lang naman eh. Sige, sige. Ayan. Ayan. Yun. Makikita natin guys dito, 32,130. 32,130 pesos. Ay, 30 pesos. US dollars ha. Hindi yan guys, pesos. 32,100 plus US dollars po iyan. So, ilang billion po yun ang accumulate nila. So, eto. Tapos dito tayo sa site. 1.2 billion views in the last 28 days. Grabe. Grabe, diba guys? No, hinaan ko lang to. Grabe, di ba? So, totoo naman, tama naman yung nabasa natin, nakita natin. Ang BMAX TV family ay kumita ng lampas 32,000 or halos 1.8 million pesos sa loob lang ng isang buwan. Gamit lang yung Facebook monetization or yung pag-upload lang nila ng videos. Okay? At hindi ito haka-haka. Dahil nakita naman natin yung actual na earnings nila sa kanilang page. Okay? Pero paano ba nila ito nagawa? Yun yung big question. Na i-share ko sa inyo yung sekreto nila na pwede rin nating i-implement. Anong klaseng content, anong klaseng discarding nga ba yung ginawa nila? Narito ang top 5 secrets ng BMAX TV Pam kung paano nila kinita ang ganyang kalaking halaga sa pagbablog lang dito lang sa Facebook. So, hindi pa kasama yung other social media platform nila like TikTok or YouTube. Diba? So, hindi lang ganyang kalaki ang expected. So, siguro accumulated ng marami pa silang way of earning. So, talagang millions of peso ang pwede natin kitain kapag talagang nakapag-build tayo ng brand, nakilala din tayo dito sa pagbablog. So, ito yung top 5. Number 1, original at relatable na content. So, eto nga yan guys, no? Kung tayo ay nagsisimula pa lang dito bilang isang content creator, so dapat talaga makapag-build na tayo ng brand, makapag-build na tayo ng credentials sa viewers natin. So, ano nga ba ito? Kung tayo po ay nag-start bilang bagong content creator, siyempre, kailangan natin ipakilala kung ano nga ba yung mapapanood nila sa atin. Like, for example, tutorial, entertainment, funny moment, skit, at marami pang iba. Yun po yung tinatawag na niche or topic. Hindi basta-basta kukuha lang tayo ng video. Ang mga vlog ni BMAX TV ay totoong kwento. Siyempre, before, alam naman natin may kasama pa siyang isa na alam ko, dalawa sila nun eh. So parang nag-separate, parang ganon. Pero ito kasi guys, more on nakakatawa, nakakaiyak, nakaka-relate, kaya nagba-viral. Okay? So napaka-short lang. Usually sa short video talaga, ang daming views. Eto, reminders lang gusto ni Facebook ang original at engaging na content. Okay? Hindi pwedeng re-upload lang ng ibang videos from other social media platform. Ibig sabihin, dahil na nga po sobrang talino na ng artificial intelligence na ginagamit ni Facebook para ma-detect kung yung video na yun ay original or quality or may meaningful enhancement, ginagamit po nila yan para ma-separate yung original at yung re-upload or spammy content na tinatawag. Lalong-lalo na ngayon, this August 31, mayroong mga updates si Facebook na priority talaga nila yung mga original and tawag dito, original and syempre yung original creator din. Marami kasi, di ba, nag-upload lang din pero hindi siya mismo pala yun. Kumbaga may mga impersonator. So this coming update po ni Facebook, mababawasan na po yung mga impersonator, fake page, spammy content, caption, comments. So, actually, nag-update na tayo regarding this. So, panoorin nyo na lang dito sa next video natin sa ating playlist. Number 2, alam nila ang algorithm or
or a game ng Facebook. Okay? May strategy sa bawat upload. So, dapat talaga lagyan natin strategy. Lagi may malakas na hook. Ito nga guys, yung 3 to 5 seconds para mabuo or mapanood nila at hindi sila kaagad mag-escape ng video. Ang haba ng panonood o watch time ay isa sa pinaka-importanting factor sa algorithm. Kaya ginagawa nila ng paraan para hindi mo ito i-skip. Totoo nga, di ba? So, siguro yung very intriguing yung content, very entertaining, di ba? Informative. So, dapat in just 3 to 5 seconds pa lang nung video mo na mag-a-appear sa kanilang page or sa habang nag-scroll sila, dapat mahinto mo na yung attention nila. Makuha na natin yung attention ng viewers or followers nyo or yung, tawag dito, retention. Kapag mas mahaba yung retention, mas sinasuggest yan ni Facebook sa wider audience. Ibig sabihin, kung ang video natin is 1 minute, dapat mapanood nila ng 60 or 80% yung video. Diba? Bago sila mag-skip. So, lalong-lalo na kung tinapos nila. So, lahat po yan kino-compute ni Facebook. Okay? So, dapat, tandaan natin, 3 to 5 seconds, dapat makuha na natin or mahook natin yung attention ng viewers. Number 3, na-activate nila ang Facebook monetization. Siyempre, hindi naman tayo kikita dito kay Facebook kung hindi tayo monetize. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng monetization? Before po, meron tayong mga individual tools na tinatawag. Nag-start po ako dyan sa long form video, short form video, star, subscriptions, at marami pang iba. Dahil po yan ay binibigay po kapag tayo ay consistent nag-upload ng content or mga video. So before, ang requirements is 10,000 followers at 600 minutes of views in just 2 months. Dapat makuha natin to. Before yon. Pero ngayon guys, basta consistent lang tayo at nag-upload tayo ng quality or original content at siguro na kuha natin yung attention ni Facebook, posible na ma-invite na tayo sa pinakabago nilang monetization tools na content monetization. Meron po tayong kilala na nasa 3 or 400 followers lang at syempre consistent naman siya nag-upload, nagkaroon kaagad siya ng content monetization gamit yung profile. So, hindi natin alam sa bagong monetization tools kung ano yung requirements. Syempre, ang requirements, mag-upload tayo ng content. Pag wala tayong in-upload, hindi tayo may invite sa monetization. Pagkatapos nito, na-approve sila sa in-stream ads. Actually, yung video nila before is long-form video. Kahit sa YouTube natin mapanood yung VMAX TV Fam. At dahil marami silang monetization videos per day, mas malaki ang income nila kada araw. Kung kaya natin mag-produce guys ng 2 to 3 videos per day sa Facebook at na-set natin to sa tamang oras ng pag-upload, posible talaga magkaroon ng viral content, viral video at viral na piece of content kapag tayo ay nagkaroon ng viral na content. So possible dadaming views, like, comment and share. Siyempre, pag mas maraming engagement, mas mataas yung earnings ngayon. Ito pa yung pro tip. Dapat eligible ang videos natin. Hindi lang porket nakagawa tayo ng 3 to 5 or more videos per day ay okay na. So i-check po ni Facebook yan. Okay? So, kung yan po ay labag sa policy, actually, 3 po yung usual na nalalabag ng isang creator. So, number 1, partner. Number 2, content. Number 3, community guidelines violation. Kapag po ito is may mga copyrights, may mga something sa video na labag sa policy, posibleng hindi po ma-monetize po yan. Okay? So, be very careful na dapat yung mga video natin is sumusunod sa polisiya ni Facebook. Okay? Number 4, ito. Nagbuo sila ng isang community. Actually, very useful yung community. Kung meron kayong mga avid viewers, avid followers, or kung meron kayong mga groups dito kay Facebook na related sa inyong mga content. Hindi lang views ang habol, kundi loyal audience. So, totoo naman po yun. Ang tawag po dito, recurring audience. Sa bawat video natin, hinihikayat nila mag-comment, mag-share, at mag-follow ang mga viewers nila. Mas mataas ang engagement, mas lalong pinopromote ng Facebook ang videos nila. So, totoo naman po yun, guys. Kapag po talaga solid yung mga followers or viewers natin, sinashare nila everyday sa kanilang wall, di ba? Nagko-comment sila. At syempre, di ba? Kapag ganito at nakita ni Facebook yan, mas lalong tataas yung visibility or yung inyong popularity.
Okay, so number 5 and last, dahil nakaabot ka na guys dito at kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, click the bell icon para kapag meron tayong mga ganitong content, manonotify po kayo kaagad. Number 5, last tip natin, tuloy-tuloy na pag-upload or consistency. Napaka-importante nito. Walang mintis na pag-upload. Siyempre, alam niyo naman kung tayo is kikita ng 1.8 million per month, bakit hindi natin dodoblehin o titriplehin pa lalo yung sipag natin, di ba? So, ganito din ginagawa nila. Hindi sila complacent, hindi sila guys nagbabase, okay lang, upload lang tayo, tapos yung mga old videos natin, mapapanood naman. Kung kaya pa rin natin mag-upload kahit kumikita na tayo dito, is i-maximize natin kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan ito monetization sa bawat platform na ito. Kaya kung meron tayong opportunity na kumita, so tuloy-tuloy mo lang siya. Araw-araw sila guys may bagong vlog, minsan pa nga 2 o higit pa kada araw. Kaya para silang machine, no? Tuloy-tuloy mag-grind, tuloy-tuloy din ang kita nila. Grabe talaga itong BMAX TV Fam, di ba? So, yun guys, no? Kung ikaw is may natutunan dito, kung nagawa ni BMAX TV family, kumita ng ganitong kalaki sa loob ng isang buwan, posible rin natin itong kitain. Basta lang po tayo ay masipag, consistent, at strategic na content creator kahit sa Pilipinas ka pa. Okay, alam niyo po ba, no, sa Pilipinas lang yung target ni BMAX TV, hindi pa kasama yung mga top tier country dyan. Kung kayo po ay merong mga naisip na mga content, pag-isipan nyo maigi, i-target nyo yung mga top tier country kasi mas malaki yung ad revenue na pwedeng kitain kapag nanonood yung ibang bansa sa mga videos nyo. Okay? Number 1, original content, tamang diskarte, matinding consistency, at tunay na connection sa mga audience mo. Maraming salamat. Guys, kung nakatulong yung video natin at guys, kung tayo ay gusto magsimula bilang isang content creator, manood lang kayo ng mga ganito para mas ma-motivate kayo, ma-inspire tayo na magpatuloy. Okay? So, yun lang for now. And again, don't forget to subscribe, click the bell icon para kung may mga ganito ulit tayong upload, manonotify kayo. See you again sa next video. Bye-bye!